Noong January 1971, ang pamilya na to ay ang lumipat sa bahay na nakatayo sa 1677 Round Top Road sa Burrillville, Rhode Island. Ang Rhode Island ay isa sa mga pinakamaliliit na states sa Amerika. Para kay Caroline at Roger, isa itong perpektong lugar para palakihin yung 5 nilang babaeng anak dahil yung bahay din na nakuha nila ay may 14 na kwarto. Nung binigay sa kanila yung susi nung tagapagbantay ng bahay na yon, ang sabi sa kanila nito ay panatilihin nilang bukas yung ilaw sa gabi, alang-alang sa ikabubuti ng mga anak nila. Nung una hindi nila naintindihan yung ibig sabihin ng lalaki na yon. Ang inisip nila mag-asawa ay paalala lang sa kanila yon dahil noong mga taon na to ay maraming mga serial killer na pag-alagala sa Amerika. Ang hindi nila alam, yung mga bagay na mararanasan nila sa bahay na yon at ng mga anak nila ay ang magiging inspirasyon ng isa sa mga pinakasikat na horror movie na inilabas noong 2013 na The Conjuring. Ang movie na yon ay hango sa totoong buhay ng Perron family. Kagaya ng inaasahan, marami ng binago, dinagdag at binawas para gawing mas nakakatakot pa daw yung palabas. Pero nung pinanood ito ng Perron family, ang sabi nila ay mas nakakatakot pa yung mga karanasan nila kaysa sa mga nangyari doon sa movie. Dahil yung bahay na yon na nilipatan nila noong 1971 ay naitayo mahigit 200 taon na ang nakakalipas noong taong 1736. Sinasabing 7 henerasyon ng pamilya ang tumira sa bahay na yon. Ang kaso nga lang yung ilan sa mga to ay hindi na nakaalis. Kung mahilig ka sa mga ganitong uri ng content, mga horror, mystery, mga solved at unsolved cases, ay ilike mo na tong video na to and don't forget to subscribe. Simulan na natin ang kwento. Nabili ng Perron family yung bahay sa Rhode Island noong mid-1970. Pero lumipat na sila dito noong 1971. Nung unang beses palang pumasok si Roger at si Caroline Perron sa bahay na yon, ang pakiramdam nila ay para bang binuo o ginawa yung bahay na yon para talaga sa pamilya nila. Bagaman hindi nila alam yung history ng bahay, basta't ang pakiramdam nila ay parang tumira na sila sa bahay na yon. Kasama nila yung 5 nilang anak na babae na sina April, Cindy, Christine, Nancy at ang panganay sa magkakapatid na si Andrea. Hindi sila magkanda-ugaga sa pag-aayos ng mga gamit nila nung araw na yon dahil bukod sa marami silang mga gamit ay takbuhan pa ng takbuhan yung mga bata. Inikot kaagad nila yung bawat sulok ng bahay at nagtuturoan kung saan sila matutulog. May isang senaryo nung araw na yon na tumatak kay Roger at Caroline bago sa kanila ibigay yung susi ng bahay ni Mr. Kenyon, yung huling tumira dun sa bahay, ay pinaalalahanan sila nito na panatilihin nilang bukas yung mga ilaw sa bahay sa gabi. Alang-alang daw sa ikabubuti nung 5 nilang babaeng anak. Nung una, hindi naman nila ito masyadong pinansin dahil nung mga taon na to ay maraming mga krimeng nangyayari sa Amerika. Inisip nila, baka pinag-iingat lang sila. At hanggang sa naipasok na nga nila lahat ng gamit dun sa bahay. At nung kinagabihan, lahat sila ay nasa kusina. Nagkikwentuhan lang sila at nag-aasaran nang bigla silang natahimik dahil nagtanong si Andrea sa nanay niyang si Caroline na kung sino yung lalaking sunod ng sunod kay Mr. Kenyon sa buong oras na naglalabas ito ng mga gamit niya sa bahay. Nagtinginan si Caroline at si Roger nung oras na yon dahil sa mahabang oras na naglilipat sila ng gamit ay wala silang napansing lalaki bukod kay Mr. Kenyon. Dinagdag pa ni Andrea na kahit saan maglakad itong si Mr. Kenyon, yung lalaki na itong sumusunod ng sumusunod sa kanya ay nakayuko lang at wala itong ekspresyon sa muka na siyang naging isa sa mga dahilan kung bakit tawa ng tawa sila magkakapatid. Pero nung sinabi ng mga magulang nila na wala daw silang nakitang lalaking sumusunod-sunod dito, ay nakaramdam sila ng takot dahil positibo sila na meron talagang ibang lalaki dun sa bahay ng mga oras na yon dahil ilang beses nila itong nakita. At ang isa pa sa naaalala nila, nung umalis si Mr. Kenyon at sumakay sa sasakyan nito, ay hindi na nila nakita yung lalaking sumusunod-sunod sa kanya. Ang ibig sabihin lang kung sino man yung tao na yon, maaaring nandun pa sa loob ng bahay. Nagsalita na lang si Caroline na baka namalikmata lang sila
at iniba na lang nila yung usapan. Pero yung gabi rin na yon, nung tulog na yung mga anak nila ay inikot nila yung bahay at wala silang nakita na kahit sino. Binaliwala na lang ito ni Caroline at ni Roger at nagsitulog na rin sila. Si Andrea na panganay, 13 years old, ay may sarili siyang kwarto. Habang yung 11 years old na si Nancy at 10 years old na si Christine ay magkasama sa isang kwarto. At magkasama rin sa isa pang kwarto yung dalawa nilang bunsong kapatid na si Cindy at si April. Nung parehong araw din na yun, nung unang gabi silang natulog dun sa bahay, ay nagising si Caroline sa kalagitnaan ng gabi dahil may narinig siyang batang lalaking umiiyak sa labas na animoy parang hinahanap niya yung nanay niya. Kaya't nagmadali siyang lumabas at inikot yung paligid ng bahay nila. Pero hindi niya makita kung saan nanggagaling yung mga iyak na yon. Hanggang sa bigla na lang itong nawala at hindi na nakatulog si Caroline kakaikot ng bahay. Alam niyang hindi yun isa sa mga anak niya dahil alam niya yung iyak ng mga yon. Pero chinek niya yung bawat kwarto ng mga to, nakita niyang tulog naman. So ito pa lang yung unang araw na nandun sila sa bahay. Hindi niya naman maiwasan pagdugtongin yung dalawang pangyayari. Na yung una yung mga anak niya may nakita lalaki dun sa bahay. At ngayon may narinig naman ako umiiyak sa labas na hindi ko naman makita kung saan ang gagaling. Isang beses naman pagkatapos niya maglinis ng bahay, nung nagtitiklop na siya ng mga damit, ay narinig niya yung tunog ng walis tambo sa kusina nila na para bang may gumagamit nito. Agad niya itong pinuntahan, wala namang tao dito, yung walis tambo ay nakasandal lang sa pader. Bumalik siya sa kwarto nila at pinagpatuloy yung pagtitiklop. Makalipas ang ilang minuto ay narinig niya ulit ito. Pagbalik niya, kagaya nung una wala namang tao dito pero yung walis tambo ay nakasandal na sa kabilang side naman ng pader ng kusina. At may isang tumpok ng kalat at alikabok dito na para talagang may nagwalis. Sa kabila ng kakatapos niya lang magwalis ng buong kusina na yon. Inisip niya baka isa lang yun sa mga anak niya. Kaya chinek niya yung mga kwarto nito na nasa kabilang side ng bahay at nandun naman silang lahat at naglalaro. Ilan lang to sa mga bagay na na-experience ni Caroline na hindi niya kinuwento sa asawa niya maging sa mga anak niya dahil ayaw niyang isipin ng mga to na nababaliw siya, napaparanoid siya dun sa bago nilang bahay o kaya naman magdulot ito ng takot sa kanila. Si Andrea naman, yung panganay sa magkakapatid, sa kalagitnaan ng gabi ginigising siya ng isa sa mga kapatid niya na kung pwede dun daw matulog dahil natatakot daw siya dun sa sarili niyang kwarto. Ilang gabi itong sunod-sunod na nangyari hanggang sa isa pang beses, si Cindy ay takot na umiiyak na ginising niya yung ate niyang si Andrea na dun na lang daw siya matutulog sa kwarto niya. Kaya tinanong na siya ni Andrea na kung ano bang kinatatakot niya dun sa kwarto. Ang sagot naman ni Cindy, sa kalagitnaan daw ng gabi ay nagigising siya dahil may mga tao daw na nagbubulungan dun sa kwarto nila. At ang sinasabi ng mga to, may 7 patay na sundalong nakalibing sa mga pader ng bahay nila. Nung una ay hindi niya raw ito pinansin at hindi siya natatakot hanggang sa yung mga tao na to ay lumapit na sa tenga niya habang natutulog siya at binubulong sa tenga niya to ng paulit-ulit. Isa pa sa kinuwento nito ni Cindy kapag naglalaro daw siya ng mga laruan niya at iniwan niya to saglit, tuwing babalikan niya ito ay makikita niya nasa lagayan na ulit o kaya naman nasa ilalim ng kama nila. Tinanong niya yung mama niya si Caroline kung siya ba'y nag-aayos nito. Ang sabi naman nito ay hindi. Kaya naman kinagagalitan niya yung mga kapatid niya kung bakit daw ginagalaw yung mga laruan niya. Pero nangako yung mga kapatid niya na hindi talaga sila yon. Sa unang mga araw pa lang nilang paninirahan dun sa bahay, napansin na kaagad nung 5 magkakapatid na parang buhay yung bahay na tinitira nila. Sa tingin nila ay may ibang espiritong nakatira dun sa bahay. Kung meron man ay hindi naman sila natatakot sa mga to dahil hindi naman sila nito sinasaktan. Dinagdag pa ni Cindy, noong mga unang buwan na paninirahan nila dito, gabi-gabi habang natutulog siya ay may humahalik sa noo niya. Noon nakala niya yung mama niya lang na si Caroline. Kaya naman tinanong niya to, ang sabi naman sa kanya ay ginawa niya daw to minsan lang. Yung amoy nung bahay nila ay amoy bulaklak tsaka prutas. Sa kabila ng wala naman sila mga gamit o pabango dun sa bahay na pwedeng maging sanhi nung amoy na yon. Isang kalagitnaan na naman ng gabi ay nagising na naman si Caroline dahil narinig niya na naman yung batang lalaking umiiyak sa labas. Nung una, akala niya siya lang nakakarinig nung iyak na yon. Pero lumabas din yung anak niyang panganay na si Andrea hanggang sa sumunod na rin yung ilan sa mga anak niya. Sinabihan niya yung mga anak niyang bumalik sa mga kwarto nila at huwag subukan kahit sumilip sa bintana para tignan ito. Ayaw sanang labasin ni Caroline at tignan ulit kung saan nanggagaling yung iyak na yon kaso parang hindi ito tumitigil hanggat hindi siya lumalabas. Kaya't kahit kalagitnaan na ng gabi ay lumabas siya para tignan. Sa kabila ng natatakot siya pero kailangan niya yung gawin para sa mga anak niya. Pero kagaya ng una, sa kabila ng sinusundan niya kung saan nanggagaling yung iyak na yon,
ay hindi niya ito mahanap. Hanggang sa tumigil na lang to ulit at inabot na naman siya ng umaga. Kakaisip kung saan kaya pwede magmula yung mga iyak na yun. Nagsimula na siya matakot dun sa bahay matapos nito. Nagsisimula na rin siyang maniwala na mukhang may kakaiba nga talaga dun sa bahay. Isang umaga habang naghahanda ng pagkain si Caroline ay nagsimula magsigawan at mag-iyakan yung dalawa niyang anak na nakabukod ng kwarto na si Christine at si Nancy. Agad siyang tumakbo papunta sa mga to at nung tinanong niya kung ano nangyari, hindi makapagsalita yung dalawa. Pinilit niya itong patahanin at pagsalitain. Ang sabi ni Christine, habang natutulog daw sila ay umangat yung kama niya at nagsimula siya makarinig ng mga bulungan sa paligid ng kwarto. Ganon din naman yung sinabi ni Nancy. Tinitigang mabuti ni Caroline yung dalawa niyang anak at bilang ina ay alam niya sa sarili niya na totoong takot yung mga anak niya. Pinilit niya na lang itong pahinahunin na baka panaginip lang nila yon at sinamahan niya na lang tong dalawa dun sa kwarto. Mula nun ay nagsimula na rin sila makakita ng mga taong nagtatakbuhan dun sa bahay na hindi nila kilala. Isang beses habang naglilinis si Caroline, nagsimula magtakbuhan yung mga anak niya dun sa bahay na parang naglalaro at nagtatawanan. Kaya't sinaway niya ito pero hindi pa rin ito tumitigil kaya't pinuntahan niya na. Sinundan niya kung saan nagsisimula yung mga tunog ng takbuhan at tawanan. Nang sa gulat niya ay nakakita siya dito ng batang lalaking tumatakbo papunta sa likod ng bahay nila. Ayaw niya sana itong sundan dahil sa takot pero gusto niya ng kasagutan sa mga nangyayari dun sa bahay. Kaya naman dahan-dahan siya naglakad papunta kung saan ito tumakbo pero hindi niya na ulit ito nakita. May senaryo pa dun sa bahay na nagsimula sila makaamoy ng mabaho at masangsang na amoy na sa sobrang lakas nung amoy na yun ay kinailangan nilang lumabas lahat ng bahay. Ang pagkakadescribe ng 5 magkakapatid ay amoy na bubulok na katawan ng tao. Isang beses naman nung natutulog si Caroline ay nagising siya sa hindi malamang dahilan at nung inikot niya yung mata niya sa kwarto nila ni Roger ay may nakita siyang matandang babaeng nakatayo sa gilid ng kama nila. Sinabihan siya nito na umalis siya ng bahay na yun o pahihirapan siya nito hanggang sa mamatay siya. Nagpumigla siya dun sa kama hanggang sa nagising si Roger at sinubukan siya nitong pakalmahin. Pagtingin niya dun sa gilid ng kama ay wala na dito yung babae. Sinabi niya na lang kay Roger na baka nananaginip lang siya. Tuloy-tuloy itong nangyari kay Caroline hanggang sa naging paranoid na siya na tuwing naglalaro at nagtatakbuhan yung mga anak niya ay natatakot siya na baka may makita na naman siya ibang taong nakikipaglaro sa mga anak niya. Hindi niya ito makwento kay Roger dahil tuwing nagkikwentuhan yung mga anak nila tungkol sa multo ay sinasaway sila ni Roger at sinasabing huwag itong pag-usapan dahil hindi siya naniniwala dito at ayaw niya yung mga anak niya maniwala sa mga ganitong bagay. Noong mga panahon na to, naiisip ni Caroline na pabindisyonan yung bahay. Sinubukan niya itong banggitin kay Roger pero ayaw nito pumayag. Hanggang sa lumipas na mga buwan ay lumala yung sitwasyon ni Caroline at madalas siya makita ng mga anak niya na nakatitig lang ito sa kawalan na takot yung muka. Pero pag tinignan naman nila kung saan ito nakatingin ay wala naman sila makitang kakaiba dito. Tuwing mangyayari ito ay kahit anong tawag nila sa mama nila ay parang hindi sila nito naririnig. Kinakailangan pa nila tong kapitan o galawin yung mga kamay nito at bigla na lang itong babalik sa sarili niya. 2 taon na silang tumitira dun sa bahay. 1973 nun, mga taong sikat na sikat, si Lorraine at Ed Warren. Yung mag-asawang noon ay tinatawag na demonologist. Hanggang sa nabalitaan ni Caroline na yung mag-asawa na to ay bibisita sa isa sa mga university na malapit sa bahay nila. Imbis na tawagan ay minabuti niyang puntahan yung mag-asawa ng personal at humingi ng tulong. Noon ay pinag-aralan na muna nila kung ano ba talaga yung history ng bahay na tinatawag noon na Old Arnold State. Tinayo yung bahay na yon noong 1736. May isang pamilya nagmay-ari ng bahay na yon na naipamana hanggang sa ika-8 henerasyon ng pamilya nila. At sinasabing nung mga taon na sila yung may-ari ng bahay ay maraming namatay dito. Mahigit 10 tao ang binawian ng buhay sa bahay na yon. Ilan sa kanila ay nagpakamatay, pinatay. Bukod pa dito yung mga taong nalunod sa lawa malapit dun sa bahay. 8 henerasyon ng isang pamilya ang tumira dito at sinasabing yung ilan sa kanila hanggang ngayon ay hindi pa nakakaalis. Ayon mismo sa record ng Burrellville, sa buong panahong nakatayo yung bahay na yon, may 2 tao nang nagpakamatay dito gamit ang pagbibigti. May isang nagpakamatay sa pag-inom ng lason. May pinatay at ginahasa ditong 11 years old na bata. May 4 na lalaki din natagpo ang patay sa isang kwarto ng bahay. At 2 tao namang nalunod sa lawa malapit dito.
Bukod pa dito yung mga taong binawian ng buhay sa loob ng bahay na yon nang dahil sa katandaan at sa mga sakit. Kagaya ng napanood natin sa The Conjuring movie, may isang taong binabanggit na siyang gumugulo sa Perron family. Yun ay si Bathsheba Sherman. Sinasabing si Bathsheba ang responsable sa pagbagsak ng mga babasaging gamit ng Perron family. At sinasabing pinakagalit ito kay Caroline Perron. Isang beses habang naglilinis si Caroline sa sala nila, ay bigla na lang siya nakaramdam ng hapde sa binti niya. Pagtingin niya ay may tumutulo ng mga dugo dito at nung nilinis niya, nakita niyang may bilog na butas yung binti niya na para bang tinusok ito ng malaking karayom. Ayon sa panganay na anak ng Perron na si Andrea, ang pakiramdam niya kung sino man yung nagbabantay dun sa bahay na yun na siyang gumugulo sa pamilya nila ay gustong palitan yung tungkulin ni Caroline Perron bilang ina ng tahanan. Kaya't ang pinakaginugulo nito ay si Caroline. Kasama na dito yung pagkawala ng mga gamit niya at pakiramdam na para siyang pagod na pagod kahit wala pa siya masyadong ginagawa sa bahay. Sa dami ng mga stress na nakukuha ni Caroline dun sa bahay, mapapisikal man o emosyonal, minsan ay napag-iisipan na siya ng asawa niyang nababaliw na siya. Sa kabila naman ito ay walang naranasan si Roger, yung asawa niya, na kahit anong uri ng panggugulo galing kay Bathsheba. Marami siguro nag-iisip na si Bathsheba Sherman ay gawa-gawa lang para mapaganda yung movie. Lingid sa kaalaman ng maraming tao ay meron talagang Bathshebang nabuhay noon sa Rhode Island. Taong 1812 nung pinanganak si Bathsheba Thayer. Napangasawa niya si Judson Sherman na nakatira naman sa Rhode Island. Ikinasal sila noong March 10, 1844 at nagsimula silang manirahan sa Rhode Island malapit sa Old Arnold State sa bahay na tinirhan ng Perron family. Umpisang mga taon pa lang na paninirahan nila Bathsheba sa Rhode Island ay iba na yung tingin sa kanya ng mga tao doon. Palibasa hindi siya nakikisalamuha sa mga tao sa paligid ng bahay nila. Ang tingin sa kanya ay parang kakaiba o mangkukulam o masama yung ugali. Mayroong anak si Bathsheba na ang pangalan ay Herbert Sherman na pinanganak noong 1849. Pero ang sabi ng mga taong nakatira doon sa lugar ay may 3 pang anak si Bathsheba bukod kay Herbert. Ang kaso nga lang namatay yung 3 bata na yon na hindi malang umabot ng 7 taong gulang sa hindi malamang kadahilanan. Dito ay lalong tumaas yung espekulasyon ng mga tao na may kakaiba nga talaga kay Bathsheba. Sinasabi nila na inaalay daw ni Bathsheba sa demonyo yung mga bata na to dahil demonyo daw yung sinasamba niya. Yung 3 bata na to ay sina Julia, pinanganak noong 1845, si Edward, pinanganak noong 1847 at si George na pinanganak noong 1853. Ang nakakapagtaka dito ay wala sa record ng Burrillville, Rhode Island yung pangalan ng 3 bata na to. Sabi naman ng mga tao dito, siguro tinago nga talaga ni Bathsheba yung 3 bata dahil nasa plano niya na talaga to ialay. Kagaya ng sabi ko kanina, yung mga bagay na to ay espekulasyon lamang ng mga taong nakatira sa paligid ng bahay ni Bathsheba. Hanggang sa isang araw ay may binabantayang baby si Bathsheba. Anak ito ng isa sa pinakamalalapit nilang kapitbahay. Yung baby na yun ay natagpuan na lang na wala ng buhay at puro dugo yung ulo. Nung ineksamin nila yung katawan ng baby ay nakita nila na may butas yung likod ng ulo nito na para bang may isang malaking karayom na tinusok dito na tumagos hanggang sa bungo niya, na siyang naging sanhi ng pagkamatay ng baby. Dito ay lalong nagsuspecha yung mga tao dito. Nakampon nga talaga ng demonyo si Bathsheba. At ang paniniwala nila ay inalay na naman ni Bathsheba yung bagong baby na yon sa demonyo. Patuloy na namuhay si Bathsheba ng tahimik sa Rhode Island hanggang noong 1881 ay namatay yung asawa niya at paglipas ng 4 na taon, noong taong 1885 ay namatay din naman siya, na sinasabing hanggang ngayon ay patuloy pa rin gumagala-gala at naninirahan sa Old Arnold State. Noon ay naintindihan na ni Caroline Perron na kung bakit sa pakiramdam niya ay palaging may iba silang kasama sa bahay. Hanggang sa binisita na nga sila ni Ed at ni Lorraine Warren. Nung pumasok yung mag-asawa dun sa bahay, ang unang napansin ni Lorraine ay may mga espiritu daw na sumusunod-sunod sa likod ni Caroline. Nung unang bisita ng mga to ay wala naman sila masyadong ginawa kundi naglibot lang dun sa bahay. Umalis din sila kaagad at nagsabing babalik din makalipas ang ilang araw. Kinagabihan ng araw na bumisita yung mag-asawa dun sa bahay, nagulat yung mga anak nila dahil nakita nila si Caroline na gumagapang sa sala nila at nagsasalita ito ng napakabilis sa lingwaheng hindi nila maintindihan. Nagiiyakan na yung 5 magkakapatid habang inaawat nila yung nanay nila sa paggapang
At sumakto naman yung dating ni Roger galing sa trabaho. Sinubukan niyang itayo si Caroline pero tumingin lang sa kanya ito ng nakangiti habang dumudugo yung ilong. Kinilabutan si Roger dun sa nakita niya pero sinubukan niya pa rin gisingin si Caroline. At makalipas ang ilang minuto ay bumalik din ito sa sarili niya pero wala siya naaalala sa mga nangyari. Nung kumalma na yung bahay nila, nabanggit ng mga anak nila Caroline na galing dun si Ed at si Lorraine Warren. Nagalit si Roger dito dahil ang iniisip niya ay may sakit yung asawa niya at lumalala lang dahil sa pagpunta ng mag-asawa. Lumipas pa ang ilang araw ay pinabalik ni Caroline si Ed at si Lorraine sa bahay nila at nagsama yung mag-asawa ng pare para bindisyonan na yung bahay. Pinagtago ni Caroline yung 5 nilang anak sa isang kwarto dahil susubukan daw muna ni Lorraine makipag-usap sa mga espiritu dun sa bahay bago simulan yung pagbibindisyon. At habang ginagawa ito ni Lorraine ay may nangyaring nagpakilabot sa kanilang lahat. Si Andrea, yung panganay na anak nila Caroline, ay na-curious siya kung anong gagawin ng mag-asawa. Sa kabila ng sinabihan siyang huwag siyang lalabas ng kwarto at bantayan yung mga kapatid niya, ay siya mismo yung lumabas at sumilip sa mga ginagawa ni Lorraine at ni Ed. Habang ginagawa daw ni Lorraine yung proseso para kumonekta sa mga espiritu, yung nanay niya daw na si Caroline ay naging puti lang yung buo nitong mata. Umangat yung upuan nito kasama siya at parang may humagi sa kanya sa gilid ng bahay. Kahit yung pare mismo ay natatakot sa mga nangyayari. Pero inutusan siya ni Lorraine na simulan na yung pagbibindisyon at palayasin yung mga espiritu dun sa bahay. Makalipas ang ilang minuto ay huminahon na si Caroline at ang paniniwala ni Lorraine ay napalayas na nila yung mga espiritong naninirahan sa bahay na yon. Ilang ulit pang bumalik si Ed at si Lorraine dun sa bahay pero wala na daw silang nakikitang kakaiba dito. Pati yung mga anak nila Caroline ay nagsasabing tumahimik na daw yung bahay nila. Kahit si Roger ay nakapansin na parang sumaya nga yung mga anak nila. Ganon din si Caroline. Mahigit 1 buong taon ay wala silang naranasang kakaiba dun sa bahay. Hanggang sa isang araw, nagising si Andrea nung umaga para mag-asikaso para sa pagpasok nila sa school. Pagpunta niya sa kusina ay hindi na lang siya nakagalaw dahil sa kilabot na naramdaman niya. Nung nakita niya yung mama niyang si Caroline na nakabilog yung katawan nito na parang bola at gumugulong-gulong sa paligid ng kusina nila at nagsasalita sa lingwaheng hindi niya maintindihan. Ang nakakatakot pa dito, nung tumalikod na si Andrea para tumakbo pabalik sa kwarto niya, ay naramdaman niya yung takbo ng mama niya sa likuran niyang papunta sa kanya. Nagmadali siyang pumasok sa kwarto niya at sinara niya kaagad yung pinto. Nagsimula siya makarinig ng malalakas ng katok sa pintuan at pinipilit itong buksan ni Caroline. Makalipas ang ilang minuto, tumigil din ito at dahan-dahan ulit pumunta si Andrea dun sa kusina at nakita niya yung mama niyang nag-aasikaso ng pagkain. Sinabihan siya nito na tulungan siya dahil malilate na yung mga kapatid niya. Hindi na alam ni Andre yung gagawin niya ng mga oras na yun. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas nung nakita niya yung mama niya nakabilog at umiikot-ikot dun sa kusina at ngayon ay kausap niya na ito na parang walang nangyari. Ang naisip niya baka may gumagaya lang sa mukha ng mama niya dun sa bahay. Sasabihin niya na sana kay Caroline yung nakita niya. Nung napansin niyang puro alikabok yung katawan nito, doon siya napaniwala na yung mama niyang si Caroline talaga yung gumawa nun. Ilang beses pa itong naulit na nasaksihan ng mga nakababata niyang kapatid, pati na rin ni Roger. Isang araw, si Ed at si Lorraine Warren ay nasa bahay nila Caroline. Humingi ng sandali si Andrea para kausapin yung mag-asawa at kinuwento niya sa kanila yung mga nakita niya. Iyak nang iyak si Andrea noong mga oras na yon. Matapos nito ay kinausap ni Ed at ni Lorraine si Caroline. Tinanong siya kung okay lang ba siya, kung may napapansin ba siyang kakaiba dun ulit sa bahay. Masaya pa itong sumagot na mahigit 1 taon na daw silang walang nararamdaman. Habang nagkikwentuhan sila, ang gulat ni Caroline nang biglang dumating si Roger. Nagtalo sila nito na kung bakit pinapunta ni Caroline yung mag-asawa dun sa bahay. At habang nagtatalo sila at paalis na si Ed at si Lorraine, si Caroline ay bigla na lang nagsalita ng napakabilis na may kakaibang boses sa lingwaheng hindi nila maintindihan. Sinubukan siyang lapitan ni Roger kung ano nangyayari dito. Nagulat siya dahil yung mata ni Caroline ay puro lang puti. Umupo ito at niyakap yung sarili niya ng pabilog na posisyon at nagsimula siyang gumulong, gumapang at magtatakbo sa paligid ng bahay. Nagpatuloy ito ng ilang minuto at hindi alam ni Roger yung gagawin niya. Sinubukan niyang awatin si Caroline pero nahihirapan siyang gawin ito kaya tinulungan na siya ni Ed at ni Andrea. At sa makalipas na mga sumunod pang minuto ay nagsimula na magtunugan yung mga buto ni Caroline dahil sa pagpupumiglas niya makawala sa pagkakahawak sa kanya. Umabot ito ng halos 1 oras
hanggang sa naibalot nila si Caroline sa kumot at nawalan ito ng malay. Nung huminahon na ang lahat ay sinisi ni Roger si Ed at si Lorraine sa mga nangyayari sa asawa niya at pinalayas niya tong dalawa. Hanggang sa sumunod na mga taon ay patuloy pa rin itong nangyayari at tuwing sinasapian si Caroline ay kailangan magkulong ng 5 magkakapatid sa isang kwarto hanggang sa bumalik yung mama nila sa katinuan. Si Roger naman ay laging wala sa bahay dahil din sa trabaho nito at pinipilit niya rin kumuha ng maraming proyekto para makaalis na sila sa bahay na yon. Hindi sila makaalis dito dahil naubos yung ipon nila ni Caroline para lang mabili yung bahay. At hindi nila inaasahan na ayun pala yung karanasan naghihintay sa kanila. Lumayo yung loob ng 5 magkakapatid sa nanay nilang si Caroline at sinasabi nilang parang hindi na nila siya kilala. Isipin na lang natin yung nararamdaman ng 5 babaeng magkakapatid na yon tuwing aalis si Roger dun sa bahay. Halos hindi na sila lumalabas ng kani-kanilang kwarto dahil patuloy pa rin nilang naririnig yung batang lalaking umiiyak sa labas ng bahay, matandang babae at matandang lalaking bigla na lang nawawala at mga taong nagbubulungan sa hating gabi sa mga kwarto nila. At hanggang nung 1980, halos 10 buong taon nung lumipat sila sa Old Arnold State, ay naibenta nila yung bahay at nakalipat sila sa Georgia kung saan nila sinimulan ulit yung panibago nilang buhay. Dinagdag pa ni Andrea na hindi talaga yung mama niya yung tumawag kay Ed at kay Lorraine Warren, kundi yung isa sa mga kaibigan ng mama niya dun sa lugar. Nung nasaksihan nito mismo yung nangyayari kay Caroline. Idinagdag pa nung pamilya na nung una akala nila ay makakatulong talaga si Ed at si Lorraine Warren sa sitwasyon nila. Pero lalo lang lumala yung mga naranasan nila dun sa bahay nung nagsimula itong tumulong. May isang senaryo noon sa The Conjuring na isa sa pinaka nakakatakot na part ng movie, yung hide and clap game. Hey, wanna play hide and clap? Hango ito sa personal na karanasan ni Cindy Perron. 6 na buwan pa lang sila nakatira noon doon sa bahay nung napagdesisyonan nila magkakapatid na maglaro ng hide and seek o tagu-taguan. Nagpunta noon si Cindy at may nakita siyang box sa woodshed ng bahay. Nagtago siya sa box na yon at kumuha siya ng manipis na plywood at tinakip niya dun sa taas ng box para hindi siya makita ng mga kapatid niya. Makalipas yung ilang minutong pag-aantay nung hindi niya naririnig yung mga kapatid niya sa labas. Nung iaangat niya na yung plywood ay hindi niya to maiangat dahil parang may nakadagan sa taas nito. Sinubukan niyang iangat ito ng buong lakas niya pero hindi ito gumalaw. Nung una naisip niya baka yung isa sa mga kapatid niya ay pinagtitripan lang siya at dinaganan lang yung plywood. Hanggang sa lumipas na ang ilang minuto, umiiyak na nun si Cindy. Halos hindi na rin siya makahingang, iniisip niya baka mamamatay na siya dun. Umabot ito ng halos kalahating oras ay bigla na lang itong umangat at nakita niya si Nansing hawak-hawak na yung plywood na nakatakip doon sa box. Galit na galit si Cindy na kung bakit daw siya inipit dito ng napakatagal. Pero ang sagot ni Nancy, ilang minuto na daw siya hinahanap ng mga kapatid niya at narinig niya lang siyang umiiyak. Kaya't pumunta si Nancy dun sa woodshed kung saan nanggagaling yung iyak at inangat niya yung plywood na napakagaan gamit yung isang kamay niya at dun niya nakita si Cindy. Ilang minuto na daw yung nakakalipas nung tumigil sila sa paglalaro ng tagu-taguan. Pumunta lang sa banyo si Nancy noon nung narinig niya yung iyak ni Cindy kaya't sinundan niya yung tunog na yon. Mula noon ay iniisip ni Cindy na kung sino kaya yung nakadagan sa takip ng box na yon. Nung umalis sila sa bahay na yun noong 1980, ay ginawa nilang lahat ng makakaya nila para kalimutan yung mga karanasan nila sa Old Arnold State. At in-interview pa yung Perron family na kung sinundan ba sila ng mga espiritu dun sa bagong bahay na nilipatan nila sa Georgia. Pero ang sabi ng 5 magkakapatid ay hindi makakasunod yung mga yon dahil na-trap na sila doon sa lugar. Gustuhin man nilang umalis ay wala silang kakayahan. Nagtapos yung movie na The Conjuring sa senaryong napalayas ni Ed at ni Lorraine Warren yung gumugulo dun sa pamilya na si Bathsheba. Pero sa totoong buhay, gaya ng sabi ko kanina, hindi talaga ganun yung nangyari. Sa totoo lang, hindi nga nakatulong yung mag-asawa kundi lumalalang yung mga nararanasan ng Perron family. Si Ed at si Lorraine din ang nagsabing si Bathsheba yung nanggugulo sa pamilya nila. Matapos nilang marinig yung kwento ni Caroline na may tumusok sa likod ng binti niya na parang malaking karayom. Kinonekta niya ito sa sinasabing ginawa ni Bathsheba doon sa baby ng kapitbahay nila na natagpuan na lang patay at may butas yung likod ng ulo na parang sinaksak nga ng malaking karayom. Pero ang sabi ng 5 magkakapatid,
isa daw sa pinakamalulungkot na kaluluwa si Bathsheba dun sa bahay at iba daw yung espiritong nanggugulo sa kanila. Matapos umalis ng Perron family sa Old Arnold State ay namuhay sila ng tahimik sa makalipas na ilang dekada na hindi kinikwento sa ibang tao yung mga nangyari sa bahay na yon dahil ang iniisip nila ay hindi pa handa yung mga tao tanggapin yung mga ganong uri ng karanasan. Hanggang sa in-interview na nga sila at nagawa yung The Conjuring movie. Gumawa yung organizer ng isang setup ng bahay na halos kagaya ng Old Arnold State ayon sa takbo ng kwentong gagawin nila. Pero ano na kaya yung nangyari sa bahay na nakatayo sa 1677 Round Top Road, Burrillville, Rhode Island matapos umalis dito ng Perron family? Noong 1987 ay nabili ito ni Norma Sutcliffe na hindi naman nagkwento ng mga nakakatakot na karanasan niya dito at naibenta ulit yung bahay noong 2019. Yung taon na to ang nakabili naman ay si Corey Heinzen at yung asawa niyang si Jennifer. Yung mag-asawa na to ay nagsabing meron daw talaga silang naririnig na batang lalaking umiiyak dun sa likod ng bahay, mga takbuhan sa iba't ibang parte ng mga kwarto kahit wala namang ibang tao dito. Pero wala silang mga nakakatakot na karanasan na pwedeng ikumpara sa mga naranasan ng Perron family noong 1970s. Alam ni Corey at ni Jennifer yung history ng bahay bago pa man sila dito lumipat. Kaya't ang ginawa nila yung unang 4 na buwan silang nakatira dito ay natutulog lang sila sa maliit na parte ng bahay para daw hindi nila mabulabog yung ilan pang naninirahan dito. Nung isang beses nung nagsisimula na sila maglagay ng ilang gamit sa ilang kwarto, may binuksan silang isang kwarto dito na hindi pa nila nabubuksan mula nung tumira sila dun sa bahay. May nakita sila ditong isang matangkad at malaking itim na aninong nakasilip sa pintuan. Ang sabi pa ni Corey, wala naman ginagawa yung anino kundi nakatingin lang sa kanila. Nung una nagulat sila pero hindi na lang nila ito pinansin dahil tanggap nila sa sarili nila na may kahati talaga sila dun sa bahay. Sa kabila ng may pangalawa ng pamilyang nagkikwento na may kakaiba nga talaga sa bahay na yon, ay marami pa rin mga taong hindi naniniwala. Pero ang sabi ni Andrea at ng Perron family, mas mabuti pa daw na magpaputol sila ng dila kaysa magkwento ng kasinungalingan. Maniwala sila kung anong paniniwalaan nila, pero alam namin at ng mga kapatid ko kung ano yung naranasan namin. Dinagdag din ni Lorraine Warren, yung mga bagay na naranasan nila dun sa bahay ng Perron family ay nanatili daw sa isipan niya sa mga nakalipas na dekada. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin siya tuwing nagkikwento siya tungkol dito. At diyan natatapos ang kwento ng Perron family. Pero maraming tao ang naguguluhan at inaakalang iisa lang ang kwento ng The Conjuring at ng Amityville. May bukod na kwento ako ng Amityville na kwento naman ng DeFeo family. Iiwanan ko na lang yung link sa description at kung umabot ka sa part na to ng video, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment ka na rin kung anong tingin mo sa kwento na to. Mag-subscribe ka na rin at i-on ang notification bell para updated ka tuwing nag-a-upload ako ng mga video. Thank you for watching guys. Kita-kita na lang tayo sa susunod na kwento. Shoutout nga pala sa mga viewers natin na to.